marami pang mga sasakyan sa bansa ang hindi pa kilala ng karamihan na may mga high-tech na katangian. Kagaya na lamang ng tatalakayin natin ngayon, 7 to 8 seating capacity na sasakyan na mas mura pa sa iyong inaasahan. Sulit na presyo ay makakakuha ka na ng mga advanced na katangian, modernong specs and features at maraming mga safety and security features. Yan ang alamin natin kasama ng kabuang mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po na mag-click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman mag-click like sa mga video gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to. Hyundai Stargazer. Sa pagtungtong ng bagong taon, naglabasa ng pinakamagagandang klase ng sasakyan sa Philippine market. Umusbong ang advanced na teknolohiya mula sa iba't ibang automaker at car manufacturer. Kagaya na lamang ng isa sa pinakakilalang brand dito sa bansa, ang Hyundai Motor Philippines. Isang Korean automaker na naglalayong palakasin kanilang impluwensya pagdating sa pagkakaroon ng mga modelong may advanced na katangian mula sa loob at labas. Naibang style at napaka-futuristic ang line-up model na inilabas ng brand. Nakamakailan lang ay umagaw sa atensyon sa maraming mamimili ng sasakyan. Isa na nga rito ang pinakabagong Hyundai Stargazer X na tatalakayin natin ngayon. Isa sa pinakamurang sasakyan ng brand na naglalaman ng mga katangiang hinahanap mo sa ibang mga modelo na narito na ngayon. Kumpara sa dati, ito ay mas ginawang komportable, convenient at perpekto para sa buong pamilya na may 7 miyembro. Na ngayon ay tinatawag ng Hyundai Stargazer X ay ang ikalimang sasakyan na pumasok sa merkado ng Pilipinas sa ilalim ng na-refresh na lineup ng brand mula 2022. Ito ang nagdala ng entry level ng Hyundai sa MPV segment na may 5 hanggang 7 upuan na sasakyan. At ito ay available sa isang klaseng variant lang at walang pagpipilian. Ang bagong modelo ay nakakuha rin ng Intelligent Variable Transmission o IVT bilang bagong spec sa pagpapagana sa modelong ito na kung saan ay may kakayahang panatilihan ng pagiging efficient, durable power engine at responsive transmission. Ang bagong Stargazer X ay nakakuha rin ng upgrade mula sa internal hanggang sa external nito. Isang bagong disenyo mula sa front bumper grill. Mas naging premium ang datingan nito ngayon. Nadala pa rin ang signature design na mala space shift pero may pagkakahawig na kaunti sa Hyundai Staria. Pinaliit, naroon pa rin ang front line shape LED light. May mga bagong front bumper at rear bumper garnish at dinagdagan para mas maging kulang design ng matte body molding and fender cladding. Ang bagong modelo ngayon ay nakakuha rin ng mga roof rails, abang para sa pagkakaroon ng roof rack nito o lagayan pa ng ilang mga bagahe kapag ikaw ay pupunta ng malalayong lugar. Meron din itong kasamang bagong rear spoiler na dumagdag sa pagiging maangas ng aerodynamic nito. Kasamang LED tail lamp, nameplate, logo, reflector, rear bumper extension garnish at marami pa. Ang mas kumumpleto pa sa buong pormahan nito ngayon. Mukhang fully setup na ang datingan kaya kaunti na lang ang idadagdag mo. Ang bagong Hyundai Stargazer X ay mas inimprove din ang internal base features nito bilang ang mas pinalakas na aircon system na may kasamang mga rear AC ventilator na labasan ng hangin para sa mga pasahero at heater. Meron din itong mga komportabling seats na naka-leather cover, foldable at de-adjustable. May rear center armrest at mga headrest. At kabilang pa sa mga comfort features nitong bagong modelo na Hyundai Stargazer X, ang pagkakaroon ng wireless charging system. Makikita lamang sa mga premium model pero dito ay meron na kung saan hindi mo na kailangan pa ng cord para maisaksak ang lobat na gadget. Ilalapag mo na lamang ang cellphone mo ay magcha-charge na. Isa pa, marami itong cup holder at bottle holder sa loob na kung saan ay may malalagyan ng mga inumin ang mga pasahero nito. Kabilang din ang dagdag na foldable table na kung saan dito ay pwede ka na rin kumain. Kasamang iba pang comfortable features gaya ng keyless entry, push start button na lang para paganahin. Meron din itong kasamang power windows sa front and rear, accessories power outlet with electronic parking brake and auto hold na kung saan ay wala ka ng lever na hihilain pa para paganahin ang parking brake nito. At isa pang sistema na magpapakomportable sa iyo ang pagkakaroon ng cruise control system nito. Ito ay mas maiging gamitin lalo na sa malalayong lugar na kung saan hindi mo na kailangan pang ibabad sa acceleration o pagpigas sa gasolina ng iyong paa. Dahil sa cruise control, na isiset mo lang sa tamang bilis na ninanais ay otomatiko pa rin itong tatakbo kahit hindi nakatapak ang paa sa gasolina. Bukod pa dyan, ang mga bagong libangan na meron itong bagong Stargazer X ay eksakto rin para sa malalayong biyahe. Lalo na kung uuwi ka ng probinsya ay mawawala ang antok mo habang ikaw ay nagmamaneho. Kabilang kasi sa pinaganda sa modelong ito ay ang infotainment system na may 8-inch size display na touchscreen kasama ang Apple CarPlay at Android Auto na mas nagpaganda pa rito. Pati na rin ng mga connectivity, kagaya ng USB and auxiliary input,
Bluetooth connectivity, FM and AM radio at mga audio sounds. Meron din itong multifunctional steering wheel na kung saan ay nasa driver na rin ang karamihan sa mga control dito, gaya na lamang ng sounds at iba pang accessible switch na mas magpapagaang sa biyahe mo kahit nag-iisa ka lang. Nasa likod ng instrument panel, nagbibigay ng malinaw na readout para sa impormasyon sa pagdadrive. Naka-digital kaya mas madaling maintindihan. Ang low fuel warning, digital clock, digital odometer, tachometer with electronic multi-trip meter, at ang door ajar warning ay makikita mo rin dito. May kabuuang sukat itong instrument panel na 4.2 inches. Sapat ang modelo kahit saang biyahe mo man gamitin, pati na rin kahit sa malulubak na kondisyon. Ginamitan kasi ng matitibay matatatag na klase ng mga suspensions nito, gaya ng pagkakaroon ng front MacPherson strut na suspension na kadalasan ang ginagamit ng iba pang mga brand dito sa bansa. Di matagtag at hindi sirain at talagang mapagkakatiwalaan na rin. Meron itong multi-link suspension naman para sa rear na may mga kasamang shock absorber with coil spring na nagpapaganda rin sa laro at bounce ng mga suspensions nito, lalo na kung maidadaan sa mga malulubak, mababato at mahahams na kalsada, na sinusuporta naman ng mga naka-tubeless tires na mga gulong nito, makakapit at may katamtamang laki. May kabuang sukat ito na 205/50R17 kasama ang pinalakas na brake force power nito. Sa pangkaragdagang safety measures ng modelong ito ay ginamitan ng ventilated disc brakes sa front, kung saan ay nag-aalis ng init ng disc at nagpapaganda ng resulta ng brake procedure. At sa rear brake ay ginamitan ng ordinary disc type lamang. Pero maganda na rin yan suporta para sa mga biglaang pagpipreno, lalo na kung emergency braking. Itong bagong Hyundai Stargazer X ay hindi mo rin mamaliitin pagdating naman sa kabuang engine specs, na pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft, at may fuel supply system na multi-point fuel injected type. Ang transmission nito ay ginamitan ng automatic IVT, stands for Intelligent Variable Transmission. Isang transmission setting na nagpapaganda sa fuel economy. Mas nai-enhance ang bawat pagkonsumo ng gasolina at mas tumitipid pa. Isa pa, sa nagagawa ng IVT transmission ay ang isang smooth riding condition. Hindi mahirap dalhin at mas magaang imaniobra. Kaya bagay na bagay rin ang modelo sa mga city ride na paggamit. At kung gagamitin din ng mga lady driver natin. Pagdating naman sa steering wheel type, ito ay ginamitan ng power tilt and telescopic na may rack and pinion at adjustable steering column. Sa paggamit ng rack and pinion sa manubela ay mas naisasaayos ang bawat kabig, pagliko at patis sa mga pakurbadang kalsada. Lalo pat kung may dadaan mo rin ito sa mga malulubak na kondisyon, ay bagay na bagay lang din ang ganitong klaseng steering kasi hindi mawawala sa align, balanse ng pagmamaniobra ang naka-rack and pinion type na klase ng steering. Well, kung pag-uusapan naman ng performance output, ang mill nito ay kaya mag-produce ng 113 horsepower sa kada 6,400 RPM at 144 Nm ng torque naman sa kada 4,500 RPM. Ang average top speed nitong bagong Hyundai Stargazer X ay umabot ng 170 km/h. Not bad kasi kung tutuusin ay mabilis-bilis na rin naman yan. Lalo pat ang modelong ito ay may katipiran na rin naman sa konsumo ng gasolina. Ito ay may fuel tank capacity na 45 liters at kayang kumonsumo ng hanggang sa 22 to 24 km/liter. Kaya malayo-layo na rin yan ang mararating mo. At isa pa, pagdating naman sa pagkakaroon ng mga bagong safety measure, hindi rin kinalibutan ng brand na Hyundai Motors ang paglagay ng mga panibagong safety at advanced features na meron ito ngayon. Agay na lamang ng forward collision avoidance assist ay dinisenyo para ma-detect at ma-monitor ang mga sasakyan na nasa harapan mo. Kung saan ay mga biglaang nagpipreno paminsan-minsan o biglaang humihinto. Pati na rin ang mga bisikleta, pedestrian o anumang mga klaseng makakasagabal sa pagmamaneo mo sa kalsada, kung saan ay posibleng matamaan at mabangga nito. Pero dahil sa pagkakaroon nito ng collision avoidance assist, ay maiiwasan mo lahat ng bagay na yan. Syempre kalakip ng sistemang ito ang pag-auto braking, pati ang lane keep assistant at lane following assist, na kung saan ay mag-iiwas din sa iyo sa kapahamakan o sa kahit anong mangsagian sa kalsada. Dahil dito ay hindi ka basta-bastang makakapaglipat-lipat ng linya kung may mga matatamaan at makakaiwas sa mga biglaang nag-overtaking at sumisingit na mga katabi mo. Kagaya na lamang ng mga motorsiklo na hindi nakikita sa side mirror pero mas nadedetect ng sensor. Meron din itong speed sensing door lock
na automatic namang naglalak sa mga pintuan nito, lalo na kung may papatakbo mo na ang sasakyan ng napakabilis. Ay hindi na rin mabubuksan ng kahit na sino na nasa loob nito, kahit pa ng mga bata nating kasama. Sinamahan pa yan ng rear cross traffic alert para naman sa pagpapaatras, lalo na sa parkingan. Yung tipong aatras ka at hindi mo nakikita kung ano mga paparating na sasakyan o anumang klase ang darating sa likuran mo na lang bigla. Dahil dito, kapag may nasisense ang radar nito na bigla na lang susulpot sa likuran na maaaring mabangga, ay kusa naman itong hihinto para hindi tuluyan mabangga ang nasa likuran. At syempre sinamahan pa yan ng mga parking sensor sa front and rear bumper, na kung saan ay bigla naman tutunog kapag may mga object o mga debris na tatamaan sa pagpapaatras o pag-abante nito. Meron din itong tire pressure monitoring system na dito mo lang makikita sa dashboard panel nito, na kung saan kung kailangan mo ng pahanginan, dagdagan ng hangin o talagang flat na ang gulong nito, ay makikita mo sa dash panel, upang nang sa ganoon ay maiwasan ang pagpapatakbo ng mabilis kung ang gulong mo ay hindi sapat para gamitin sa mga ganong klaseng kondisyon. Dagdag kaligtasan ito sapagkat isa ang gulong sa mga nagkukos ng aksidente sa kalsada. At syempre, sinamahan din ito ng hill start assist para naman sa mga paakyat na kalsada, na kung saan ay bigla kang pipreno o hihinto na lamang. Nakakangalay din tapakan ng brake niyan, kasi nga matarik ang kalsada at hindi basta-basta pwedeng bitawan ang pagkatapak sa brake. Pero dahil sa pagkakaroon ng hill start assist, kahit pa hindi mo natapakan pa ng maigi ang brake nito, ay kusa itong mag-i-stay sa kung saan man ito nakahinto pansamantala. Sinamahan pa yan ng day and night rear view mirror, crash sensor, front and side impact beams, at pagkakaroon na rin ng ISO fixed child mounts, na para naman sa mga bata, baby na nating kasama, para nang sa ganun ay maprotektahan din sila, lalo na sa mga biglaang kolisyon o bangga na magaganap. At syempre, mas mapoprotektahan ka rin ng mga sistemang mayroon na dati sa modelong ito, gaya na lamang ng pagkakaroon ng mga seatbelt sa kada upuan, mga driver and passenger seat airbags, na dinagdagan pa ng curtain airbags para sa mga passenger. At para hindi na rin mapuruhan tayo, lalo na kung magkakaroon ng matinding aksidente, ay poprotekta sa atin na tumama sa matitigas na bagay. At ang ilan pa sa mga safety features na kasama rin dito sa bagong Stargazer X 2023 model ay ang pagkakaroon ng stability control system. May babiyahe mong modelong ito kahit sa masamang panahon sa pagkakaroon ng sistemang ito, na kung saan ay nagpapanatili sa maganda at maayos na balanse ng pagmamaniobra kahit pa sa mga biglang pakurbada, malulubak na kalsada at sa madudulas na kondisyon. Sinamahan din niya ng mga suporta para naman sa brake procedure. Ito ay mga safety features para mas mapanatili ang kaligtasan sa paggamit ng brake, kagaya na lamang ng anti-lock braking system o ABS, with EVD o electronic brake distributor at brake assist. Siguro naman pagdating sa safety measure ay naibigay na sa iyo lahat ang pangkaligtasan at makabagong teknolohiya na makatutulong sa iyo sa pang-araw-araw na pagsakay. Pero ang mas magpapanatag naman sa iyo ay ang pagkakaroon nito ng panibagong security features. Dito naman ay maiingatan ang sasakyan kahit maiwanan mo sa labas ng iyong bahay na hindi mo binabantayan, sa pagkakaroon nito ng central locking, power door lock, engine immobilizer system, anti-theft alarm at anti-theft device. Mga sistemang makatutulong para hindi basta-bastang mapagana, mabuksan at mapastart ang makina nito. Kahit gamitan pa ng mga special tools, electrical procedure o traditional way ng pagkarnap, ay hindi uubra sa mga bagong sistemang ito na security ng sasakyan. Well, pagdating naman sa kabuuang sukat mga kaibigan, wala itong pinagkaiba sa Stargazer 2022 model. May ground clearance ito na 200mm, 5 pintuan at 7 upuan. Ito ay lumabas sa bansa noong nakaraang taon lamang na nagkakahalaga ng 1,348,000 pesos dito sa bansa, Geely o Cabango. Karamihan sa atin ay naghahanap ng pampamilyang sasakyan, yung tipong matipid kumonsumo, hindi ganun kamahal at naroon na lahat ng hinahanap mo. Well, nasagot na yan ng bagong modelong ito na Geely o Cabango. Isa sa aim ng modelong ito ay ang ipakilalang brand bilang isang kumpanyang gumagawa ng kakaibang mga modelo na naglalaman ng mga modernong katangian, nagkakahalaga ng mas afford ng karamihan. Ang modelong ito ay nagpapatunay din sa ilang mga brand competitor
na hindi lahat ng galing sa China ay wala ng kalidad at walang kakayahang makipagsabayan sa ilang mga automaker brand. Well, pasintabi muna sa mga nagpoprotesta sa brand na ito. Hayaan nyo muna't makilala natin para naman gumanda ang kompetensya nito sa ilang mga automaker brand. Dahil itong brand ay hindi lang din na nakilala sa Asia kundi pati sa Europa na rin, na nagpapatunay na ang gawang China ay kayang sumabay sa ilang mga car brand manufacturer sa iba't ibang bansa, gaya ng Japanese, US, European at marami pa. Gaya ng modelong ito na isa sa pambato ng brand para sa kanilang bagong crossover car na may 7-seater ang capacity, ang Geely o Cavango. Ay kauna-una ang inulunsad sa Philippine market noon pang 2020 na available sa tatlong klase ng variant, ang Comfort, ang Urban at ang Urban Plus variant nito. Ito ay may pare-pareho ding makina na gumagamit ng 1.5 liter 3-cylinder at turbocharged gasoline engine na ipinaris sa 48-volt hybrid system. Ang lakas na nanggagaling sa makina ay sinusuportahan ng electricity hybrid power na nanggagaling naman sa isang lithium-ion battery nito na siyang gumagawa ng malakas na power output at mababang pagkonsumo ng fuel. Meron itong tatlong klaseng driving mode na pagpipilian din. Ang Eco mode para sa mga pagpapaandar sa malalayong lugar. Ang Comfort mode naman para sa banayad na pagpapaandar sa loob ng syudad na napakomportable rin. At ang isang sports mode na klase na para naman sa racing o mabilis na pagpapaandar. Ang mga ito ay kabilang sa nagagawa ng isang hybrid system power na inilagay sa makina nito. Isang ganap na hybrid vehicle na sinamahan ng turbocharged engine system ay talagang nakakabilib na. Base nga sa ilang mga vlogger na nag-feature sa modelong ito, sinasabi ng karamihan na may kalakasan daw talaga ang hatak nito. Hindi mo akalaing naka 1.5 liter lamang ang makina, kaya pwede na ring isabak sa mabilisan. Meron itong transmission type na tinatawag na dual clutch type. Sa mga hindi nakakalamang, dual clutch type transmission ay kumokontrol sa dalawang klaseng sistema ng transmission ito. Bilang isang mild hybrid vehicle, ito ay may isang electronic control at isang hydraulic control sa clutch system, pero naka-automatic siya. Ang pagkakaiba nga lang nito sa mga naka-manual transmission ay wala na kasi itong clutch pedal na tatapakan pa para ma-shift into new gear. Pero meron din itong 7-speed na gear shifting, kaya hindi ka rin bibitinin at naka-front wheel drive system. Pagdating sa performance, itong modelo ay may malakas ngang power output na nagagawa dahil kaya nitong mag-produce ng maximum output na 190 horsepower sa kada 5,500 RPM at 300 Nm ng torque naman sa kada 1,500 to 4,000 RPM. Kung ikukumpara natin sa mga kalinyada nito na MPV car o SUV dito sa bansa, ang performance nito ay talagang mag-i-stand out sa ibang mga MPV car na kapareha nito. Dahil base na rin sa ibang mga nakagamit na, ay kaya nitong tumakbo ng bilis na 200 km/h. Kung hindi ka makapaniwala, pwede ka namang pumunta sa branch ng Geely at mag-test drive para ma-prove mo na din. Yun nga lang, pagdating sa fuel consumption, ang average fuel consumption nito ay halos katulad lamang din ng mga ordinary MPV na umuubos ng 1 litro sa 16 na kilometro. Hindi masasabing matipid pero okay na rin naman. May kalakihan kasi ang modelong ito at may kabigatan din. Meron itong fuel tank capacity na 52 liters. Malaki na rin naman yan kung tutusin. Isa pa, pagdating naman sa handling ng manubela, gamitan din ito ng power steering at rack and pinion. Kaya sinasabi rin ng ilan na mga nakagamit nito ay magaang lang talagang dalhin. Isa pa, adjustable din ang steering column, kaya napaka-komportabling gamitin. Meron itong mga suspension sa front na naka MacPherson strut with shock and coil spring at rear suspension na torsion beam. Hindi rin natin sigurado kung tatagal din ba ito sa malulubak. Pero para makasiguro ka, better to change aftermarket na lang kung talagang nag-aalangan ka. Or else, hintayin mo na lang din masira muna bago palitan. Ang parehong mga brakes nito sa front and rear ay mga naka-disc type na rin. Naka-ventilated disc sa front at ordinary disc type naman sa rear. Ang napapaganda dito ay sinusuportahan kasi ito ng anti-lock braking system para mag-unlock sa mahigpit na kapit ng preno sa mga biglaang paggamit nito. Sinamahan pa ng EVD o Electronic Brake Distributor na para naman sa pagpapalakas ng kapit ng brake lalo na kung pababa ang kalsada.
Sinamaan pa yan ng brake assist na siyang suporta naman sa maayos na pagpapagana pa ng braking system. At pagdating naman sa tires, naka-tubeless at alloy na rin ang mags nito. Ginamitan din ng 18 pulgada ang sukat ng gulong. May kabuuang 225 by 55 naman sa kabuuan. Pagdating sa feature, ang external nito ay may mga ilaw na naka-LED type na mula sa headlamp, mga DRL at ang tri-dimensional na fog lamp nito. Kasama ang tail lamp. Lahat yan ay full compact ng LED lighting system. Kaya maganda ang visibility. Meron itong simpleng pormahan pero nakakawaw na pangharap. Parang ordinaryong SUV nga lang din kung titingnan. May mga kasamang chrome accent garnish sa mga bintana at isang black front upper and lower bumper grille. Mga chrome garnish din sa magkabilaan na makikita sa palibot nito. Meron din itong built-in roof railing para talian ng mga gamit kung maglalagay ka sa itaas ng bubong nito. At isang maasahang hugis nitong sasakyan na bukod tanging nagpapaganda sa kabuuang aerodynamic nito at nagpapalakas sa appearance nito na mukhang mamahali na rin talagang tingnan. Pagdating naman sa interior base, meron itong 7 kanya-kanyang seats platform na may sari-sariling headrest, maluluwag na legroom at rear compartment base na para sa mga bagahe. Ito ay mga naka-leather seat cover, depende sa variant na pipiliin mo. Ang daming access sa libangan, gaya ng connectivity, audio sound at infotainment system. Kasama na mga bulsa na lagayan ng mga maliliit na gamit. Meron din itong mga bottle and cup holder. Kasama rin sa highlight nitong Geely Okavango ay ang pagkakaroon ng very wide na sunroof nito. Pwede kang makatipid sa aircon kung mas gusto mo ng fresh air. At isa pa, mas may enjoy mo din ang napakalayong biyahe lalo na sa mga probinsya. Kasi talagang malalanghap mo ang mga sariwang hangin dito mula sa harap at likurang bahagi. At speaking sa aircon system, itong modelo ay may 3-zone automatic climate control system na may control na rin kahit sa second row seats. Meron itong mga AC ventilator na kung saan ay gumagana lang sa kung saan merong nakaupo o yung matatamaan lang nito. May kasama na ring heater, mga accessories, power outlet, charging port para sa mga lobat na gadget. At syempre hindi ka rin maiinip sa napakalayong biyahe kung sakali mang gamitin mo ito. Meron kasi itong malaking display ng touchscreen monitor na may size na 12.3 inch na may kasamang Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input, FM and AM radio, 8 speaker at smartphone connectivity. Kahit pambata, matanda na nasa loob ng sasakyan ay talagang malilibang sa dami ng access na meron ng Geely Okavango. Pagdating naman sa instrument panel nito, ito ay full digitalized na rin. Maliwanag na information ng mga sign notification na tanging makikita mo dito. Kasama ang ilan sa mga indicator system nito. User-friendly at beginner-friendly. Well, itong Okavango ay marami talagang electrical switch function na sa modelong ito. Kasama dyan ang multifunctional na steering wheel nito at electronic parking brake system. Isa pa, meron na nga rin pala itong kasamang cruise control system. Isang sistema na nagpapagaang sa bawat pagmamaneho, lalo na kung ilo-long ride mo o kaya sa mahabang biyahe na walang masyadong tigilan. Kasi pwede mong iset sa mga tamang bilis ang sasakyan at kusang aandar kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator pedal o gasolina nito pag naka-cruise control system ka na. Ang Geely Car brand hindi rin nagpapauli pagdating sa mga safety and security features. Meron itong mga advanced safety measure na inalagay sa bagong modelong ito na magugustuhan mo. Kabilang dito ang tire pressure monitoring system. Dito ay mamomonitor mo ang dami ng hangin sa gulong nito kung pwede pa bang magamit sa malayuang biyahe. May kasama na rin itong hill start assist control at downhill assist na magagamit naman natin sa paahon at pababang kalsada. Sinamahan din yan ng mga parking sensor sa front and rear. Kahit hindi sanay o biyasa sa pagpapark, ay maalalayan ka ng sistemang ito kasama ang rear camera para makikita mo rin ng maayos ang nasa likuran mo. Sinamahan din yan ng 360 o 3D camera nito na pwedeng mong makita ang buong palibot nitong sasakyan. Kaya makakasiguro ka na hindi ka makakasagi o makakabangga habang gamit mo ang mga sistemang ito.
Bukod pa dyan, meron din itong maraming airbag na nakapaloob dito para naman protektado ang mga ulo, hindi lang driver kundi pati maging ang mga pasahero nito. Merong driver and passenger airbag at side curtain airbag sa front and rear seats nito. Meron din itong kasamang vehicle stability control system na nagpapanatili sa maayos na biyahe o pagmamaneho kahit umuulan o umaraw. May daan mo man sa malulubak, madudulas at mga biglaang pakurbada dahil sinusuportahan din ito ng iba pang mga bagong safety features gaya ng traction control system. Dito naman ay maiiwasan ng pagkadulas ng mga gulong at pagkawala sa balanse ng pagmamaneho. Kasama sa particular safety sense nito ay ang crash sensor, front and side impact beams, mga seat belts sa kada upuan at marami pang iba. Hindi rin makukumpleto yan kung wala naman itong mga security features gaya ng central locking, power door lock, engine immobilizer system at anti-theft device. Kaya kahit wala kang magandang parking o secured na parkingan sa iyong bahay, ay mapapanatag ka pa rin dahil walang uubra sa mga magtatangka na kahit na sino sa sasakyang puno ng mga security system. At para naman sa kabuuang sukat nito mga kaibigan, ang modelong ito ay halos katulad lamang din ng laki ng mga kapareho nito na MPV o SUV gaya ng Expander, Avanza, Innova, Ertiga at marami pa na siyang magiging mga matalik na kakumpetensya nito. Kaya sa mga basher ng China-made brand, at least kahit paano ay may option kayo. Hindi naman pipilitin kung ayaw nyo talaga nito. Pero since ang Geely ay medyo kilala na rin naman sa bansa, ito ay tinatangkilik na rin kahit papano ng ilan nating mga kababayan dahil sa pagkakaroon ng mas murang halaga kumpara sa mga Japanese brand. Isa pa, mas high-tech pa nga ito kung minsan. At magkano nga ba talaga ang kabuang presyo nitong Geely o Kabango? Ito ay nagkakalaga sa Philippine market ngayon ng 1,523,000 pesos sa pinakamababang variant. Ang pinakamataas na variant naman nito ay nagkakahalaga ng 1,765,000 pesos dito sa bansa. Ang Maxus D60. Madalas sinanap ng marami ang may maluwag na klase ng SUV o di naman kaya MPV na kasya hanggang sa 7 tao ang capacity. Kaya tuloy naging mabenta sa marami ang mga modelo na may mga ganitong amenity. Kaya na lamang ng Mitsubishi Expander, Suzuki Ertiga, Toyota Rush, Toyota Avanza, Toyota Veloz at marami pang iba. Pero sa pagkakataong ito, ipapakilala muna natin ang hindi pa masyadong pamilyar sa karamihan. Isang bagong crossover multipurpose vehicle din na magagamit mo sa kahit saan man lakad sa loob at sa labas ng syudad man. Ang modelong ito na tinatawag na Maxus D60. Isang panibagong pagpipilian na crossover vehicle na ginawa para maging pangunahing gamit ng mga taong nahihirapan mag-commute, mamasahe at maglakad papunta sa kung saan man. Di naman kaya umuwi sa probinsya at pumunta sa malalayong lugar. Ang modelong ito ang tiyak na maaasahan mo pagdating sa bagay na yan. Marahil ilan pa lamang ang nakakilala dito kaya naman mas maiging malaman mo ang bawat nilalaman nito. Dahil iisa-isayin natin yan sa video na ito. Ang Maxus D60 ay ang entry ng brand sa mid-size na crossover segment dito sa bansa na may angking kakaibang mga katangian, pormahan at may maluwag na kapasidad. Bukod sa pagiging makinis ng external na disenyo nito at makabagong itsura para sa marami, ang modelong ito ay nagtatampok din ng malawak na dimensyon na itinulad sa ilang SUV segment ng brand, gaya ng Maxus G50 na may 7-seater ang capacity. Itong Maxus D60 ay bago pa lamang din sa merkado ng Pilipinas na kauna-unahang inilabas noon lamang 2021, February 5. Inalabas ito para maging isa sa opsyon ng marami na naghahanap ng mas kaya, sulit at affordable na klase ng vehicle na may 7-seating ang capacity. Naglalaman ng modelong ito ng kakaibang mga katangian gaya ng pagkakaroon ng malakas na makina, kasaganaan sa teknolohiya at pagiging convenient pa. Gaya ng Maxus G50, meron din itong kahangahangang disenyo sa external na siguradong mag-i-stand out sa karamihan. Gaya sa harapan sa pagkakaroon nito ng kakaibang front bumper grille radiator na may hugis octagonal na layout. Kitang-kita ang signature cobweb pattern o parang mga sapot ng gagambang disenyo na may kasamang dalawang LED type na mga ilaw sa bawat gilid nito at maninipis na mga ilaw sa itaas na daytime running light. Bukod pa dyan, itong D60 ay nilagyan din
sa palibot ng matte black finish, kasama ang wheel arch garnish na inaluan pa ng mga silver fairings. Mukha tuloy naging premium model lang isang ito kung titingnan. Pagkatapos niyan, ang kakaibang disenyo ng alloy wheel mags ay binalutan ng parehong mga naka-tubeless tires na klase ng mga gulong nito. May kabuuang sukat naman na 215 by 65 R17. Kasama sa mga pagpapabuti ng biyahe, ang mga suspensions na ginagamit sa modelong ito ay para sa mas maging komportable at napakabanayad na biyahe sa pang-araw-araw. Nilagyan ito ng MacPherson strut na klase sa front suspension, habang multi-link suspension naman para sa likuran. Nasinamahan pa ng parehong mga naka-disc type na klase ng mga braking system. Naka-ventilated disc type nga lang sa harapan na siyang madalas na ginagamit para sa mas malakas na brake procedure. Ang modelong ito ay may makina na 1.5 liter gasoline engine, 9-4-cylinder, naka 16 valve at dual overhead camshaft na makina. Nasinamahan pa ng turbocharge sa system na nagbibigay ng extra power sa makina nito nang hindi kumukonsumo ng maraming fuel. Ang maganda dito, kahit ihataw mo sa expressway o mga highway, ay hindi ka talaga nito bibitinin dahil sa bagay na yan. Bukod pa dyan, may katipiran din ito sa konsumo sa pamamagitan din ng turbocharge. At siguradong makakatipid ka dito. Ang mil nitong Maxus D60 ay ipinares sa nag-iisang automatic transmission na may 7-speed variable gear shifting at gumagawa ng lakas na 167 horsepower at 250 Nm ng torque. Meron itong kabuuang bilis na umaabot ng 175 km/h at hindi na rin mabagal yan. Ang fuel tank capacity naman nito ay may 50 liters at kumukonsumo ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14.4 km/L. Pagdating sa mga teknolohiya at function, ang modelong ito ay sinamahan sa interior ng maraming gamit para sa mas maunlad na pagsakay at pagiging convenient. Gaya ng pagkakaroon nito ng interior seats na mga naka-leather cover, foldable at mga adjustable. Mayroon na rin itong cruise control system na nagpapahintulot sa driver na pansamantalang makapagpahinga ang kanang paa sa pagtapak sa accelerator pedal. Sa oras na maiset ang switch sa nakatakdang bilis nito para mas mapanatili ang komportableng pagsakay habang nakatuon pa rin ang driver sa pagmamaniuber ng manubela nito. Kaya naman ang mahahabang biyahe ay hindi na rin mabigat para sa iyo. Kabilang sa mga maaasahan mo pa dito ay ang pagkakaroon ng malamig na aircon system nito. Sinamahan ito ng auto climate control at heater, mga bottle and cup holder at may kasama na ring moonroof at mga console pocket, may mga glove box compartment at mga sandalan na mga armrest. Sinamahan na rin ito ng power door lock at keyless entry, start button na ignition system, pati na ang USB port charging, accessories power outlet at iba pang mga gamit para mas komportable, convenient ang biyahe. Bukod pa dyan, itong D60 ay nilagyan rin ng mga libangan sa mahahabang biyahe. Sa pagkakaroon nito ng 8-inch size display infotainment system na may kasamang Bluetooth connectivity, FM and AM, USB and auxiliary input, touchscreen na rin at may 8 speaker. Pagdating naman sa instrument cluster, ito ay may disenyo ng naka-digital display gauge panel na inaluan ng analog type na detalye. Kuwang-kuwa ang napakaibang klase dahil mas maiintindihan kahit pa ang mga milyahe ng mga estudyante. Isa pang paborito ng mga driver ay ang multifunctional na steering wheel nito na may control sa ilang mga system. A power steering type na naklase at the adjustable na steering column at naka-rack and pinion. Kaya hindi rin mabigat dalhin at i-maneuver. Modelong ito ay napakarami ring mga safety and security sense na dapat mong malaman sa pagkakataong ito. Kagaya ng ibang mga modelo na narito sa bansa, ito ay naglalaman din ng mga pangkaligtasan lalo na sa mga pagpapark sa masisikip na parkingan. Gaya na lamang ng parking sensor. Sinamahan ito ng rear camera para mas maganda ang parking assistance at may front sensor na rin. Bukod pa dyan, ang nagpapagana na rin sa parking brake nito ay electric. Wala nang hihilaing lever dahil papindot-pindot ka na lang. Sinamahan din ito ng engine check warning, pati na rin ng front and side impact beams. Ilagyan na rin ito ng day and night rear view mirror, pati na rin ng child safety locks at ISO fixed child mounts. Kasama rin sa mga safety features pa nito ay ang mga airbags sa driver at passenger seats. Meron din itong crash sensor, mga seatbelt at seatbelt warning.
Bukod pa dyan, itong modelo ay sinamahan din ng safety features na suporta para sa braking system, gaya ng anti-lock braking na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brakes sa mga emergency braking o kaya naman bigla mong nagamit ang preno. Sinamahan pa ito ng electronic brake distributor na nagpapalakas naman ng kapit ng preno sa mga kondisyon na paahon o pababang mga kalsada, kung saan may mga oras na kinakailangan natin ang agarang paghinto sa pinakamalakas na paggamit ng brake procedure. Ito ay nilagyan din ng mga security features gaya ng central locking, power door lock, engine immobilizer system at anti-theft device na siyang tumutulong para mas mapaigting ang security, lalo na kung wala kang sariling parking sa loob ng iyong bahay. Dahil dito ay mas mapapanatili ang seguridad ng sasakyan. Hindi basta-bastang mabubuksan ang mga pintuan at hindi rin basta-bastang mapapagana ang makina nito. Mapapastart ang ignition sa pamamagitan ng mga security features na to. At sa likuran, meron itong rear compartment space na pwedeng paglagyan ng mga bagahe. Isang magandang tail lamp combination na kung saan makikita ang isang mahabang guhit na karugtong ng magkabila ang gilid. Dumaragdag sa lakas ng visibility lalo na sa madidilim. Ang mga ilaw nito ay mga naka full LED lighting system na rin kaya hindi hassle at less maintenance pa. Maliban sa headlamp nito na naka halogen type pa, pero maliwanag na rin naman. At bukod pa dyan, ang modelong ito ay nagkaroon din ng dalawang klaseng variant. Dalawang trim ang ginawang available para sa Philippine market. Bukod sa mga features, magkaiba din ang dalawang variants sa mga tuntunin ng seating capacity. Alinsunod dito ang entry level na Pro standard variant nito ay maaari lamang upuan ng hanggang sa 5 pasahero, habang ang range toppings nito na tinatawag na Elite, ang top variant ay nakakuha ng karagdagang mga third row seats na upuan na ginawa para sa 7 pasahero. Makukuha lang ang crossover na ito sa isang maliit ngunit makapangyarihang 1.5 liter na makina na may turbocharged gasoline engine. Ang 7 speed nito na nagbibigay ng maximum output na siyang kumukontribute sa mabilis na takbuhan na umaabot ng 175 km per hour at fuel consumption na 14.4 km per liter. At pagdating sa dimension, pareho lang naman ang sukat ang dalawang variant nito, na may kabuang haba na 472 cm, ay lapad na 186 cm at kabuang taas na 173.6 cm. May ground clearance na 18 cm at fuel tank capacity na 50 liters. Dito sa bansa, ang modelong ito ay nagkakahalaga mula sa pinakamababang variant na may presyo na 1,240,000 pesos hanggang sa pinakamataas na klase na nagkakahalaga naman ng 1,338,000 pesos dito sa bansa. Photon Top Lander. Inilabas na sa bansa ang isa pang modelong SUV car na may pangmasang halaga. Mula sa mga nilalaman at lahat ng mga aspetong nakapaloob dito, dala ng affordable price, ay nag-aalok sa marami ng di matatawarang halaga. Mukhang kahit na sino ay magugustuhan na rin ang Photon Top Lander 2023 model. Ang modelong ito ay nilabas sa bansa noong pang October 2015 sa halagang 998,000 lamang ang unang bersyon nito. At ngayong 2023, ang pagkakaroon ng bagong modelo ay inilabas na rin sa makabagong update at yan ang iisa-isay natin. Bali sa kabuang detalye ng external ay parang hawig lang din sa Mitsubishi Montero Sport ang datingan. May malaking body build at muscular type body figure kung tutuusin. Ang frontal face design ay mukhang hango din sa nag-iisang SUV ni Mitsubishi sa bansa, ang Montero Sport. Mula sa front grille chrome accent at marami pang iba, ang headlamp nitong modelo ay naka-halogen type pa. Meron na rin itong fog lamp na naka-bulb type naman. Ang kanyang side portion ay may kasama na ring step board para hindi mahihirapan ang mga sasampa o papasok sa sasakyan kahit naka-heels pa. Ang kabuang sukat naman ng gulong nito ay malalapad at malalaki na rin. Ito ay may 265/70 or 16 naka-tubeless tires at alloy na mags, kaya less maintenance na rin. Pagdating naman sa mga suspensions nito, gaya ng marami nitong modelo, ay compatible din sa mga off-road na kalsada. Ginamitan din kasi ng hindi basta-bastang suspension sa front na naka-double wishbone at multi-link with shock and coil spring naman ang rear suspension nito.
Ang mga braking system ay makakapit din dahil sa mga naka-disc type na rin mula sa harap at likod na braking system. Sa harap ay naka-ventilated at naka-ordinary type naman ang rear brake nito. Ang likurang bahagi naman itong modelo ay may pagka-class na rin. May mga tail lamp na naka-LED type na papagitaan ang rear chrome garnish na nagdadala sa pagiging elegante nito. May built-in rear spoiler na rin nga palang kasama at roof rack for another cargo carrier. Kaya kung gagamitin mo man sa malalayong lugar at mabubundok na kalsada o pang camping ay bagay lang din ito. Hindi rin ito mapag-iiwanan pagdating sa kabuuang detalye ng makina, na kung tutuusin ay mukhang tatalunin pa nga ang ilan sa mga brand competitor nito na ating mga nabanggit na. Itong Photon Top Lander kasi ay pinapagana ng 2.8 liter diesel engine o 2,800 cubic centimeter na displacement capacity. Inline 4-cylinder, 16 valve at naka-dual overhead camshaft engine. Naka-Euro 4 compliance na rin ang emission norm kaya hindi mausok. Isa pa, kinamitan na rin ito ng makabagong sistema ng fuel supply system na CRDI o tinatawag na Common Rail Direct Injected Type na tumutulong para mas mapatipid ang konsumo at nagpapalakas na rin ng hatak nito sa actual road riding. Nakakonekta sa transmission type na automatic at may gearbox na 6-speed. Ang nagagawang performance nito ay may maximum output na 174 horsepower at 356 Nm of torque. Kaya naman may kabuuang bilis ito sa actual na umaabot ng 187 km/h. Nabanggit na natin kanina na matipid din itong kumonsumo ng fuel. Well, ang 75 liter fuel tank capacity kasi nito ay kayang ubusin sa layo ng 1,125 km na takbo nito. Ibig sabihin sa 1 litro ay kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 15 km. Ganyang katipid ang modelong ito kaya sulit na rin. Ang manubela nito ay di-adjustable, naka-power steering, gear type at rack and pinion. Kaya medyo smooth lang ding gamitin sa mga kurbadang kalsada. Pagdating naman sa mga safety features, ito rin ay napakarami niyan. Hindi ganun kamahal pero sagana talaga sa mga modernong katangian. Kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng hill start at downhill assist na magagamit mo sa mga paahon na kalsada o lugar o yung mga biglaang pababang kalsada. Kahit hindi mo natapakan pa ng mahigpit ang brake pedal, ay kusa itong mag-i-stay sa kung saan ito nakahinto pansamantala o hindi basta-bastang uus-us pababa ng bundok. Meron na rin itong Vehicle Stability Control System at Traction Control System. Kaya pwede talaga sa mga off-road use o mababatong kalsada. Dahil ito ang nagmi-maintain sa banayad na pagtakbo ng sasakyan sa mga ganong klaseng lugar. Meron na rin itong front and rear parking sensor with rear camera na rin, kaya hindi na rin mahihirapang i-park ito sa mga masisikip na lugar. Sinamahan pa yan ng ISO fixed child mounts para mas maprotektahan at komportable ang mga baby o batang kasama sa loob nitong sasakyan. May speed sensing door locks na rin itong kasama with engine check warning at child safety locks. At hindi pa yun, ito rin ay nilagyan ng ABS o anti-lock braking system. Nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi inaasang pagkakataon, na sinusuportahan pa ng EBD o Electronic Brake Distributor. May mga kasama na rin itong driver and passenger airbags. Para mas kumpleto na ay nilagyan na rin ito ng mga seat belts sa kada upuan at may crash sensor. Ang front and side impact beams naman nito ay pumoprotekta naman sa mga occupants kung sakaling magkakaroon ng kolisyon o pagkabangga na magaganap, upang nang sa ganun ay maiwasan ang pagka-damage o mapuruhan ang mga nakasakay dito. Ang mga sistema na meron ito ay nakakapagpalakas na rin ng confidence sa mga taong gagamit nito, kahit sa mga first timer pa lamang. At meron na rin itong Photon Top Lander na mga security features upang hindi rin basta-bastang makarnap o magalaw ng kahit na sino man. Sa pamamagitan ng central locking, power door lock, anti-theft device at engine immobilizer system ay mas pinapatibay ang seguridad nitong sasakyan kahit maipark mo man sa mga alanganing lugar. Yung tipong kahit hindi mo bantayan 24 hours ay hindi mawawala sa kung saan mo man ito iniwan.
Bukod pa dyan, ang mas kukumpleto pa sa modelong ito ay ang mga entertainment and communication na magugustuhan naman din ng mga pasahero natin. Itong Photon kasi ay nilagyan na rin ng mga sistemang makakapagtanggal ng bagot, antok o kaya naman makakapag-aliw sa'yo habang nakasakay ka dito. Gaya na lamang ng 8 inches size monitor screen infotainment system na di Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong kasamang USB and auxiliary input at may Bluetooth connectivity. May FM and AM radio, may mga speakers sa front and rear at integrated 2-day-in audio. Ang komportableng pagsakay ay hindi rin nawala sa modelong ito dahil sa malalakas na air condition with rear AC ventilator, may automatic climate control system at heater na rin. Kontrolado lahat ang mga sistemang yan pati ng mga pasahero. Nilagyan na rin ng accessories power outlet socket for additional electric power accessories. At isa pa, may cruise control na nga rin pala itong kasama para kahit papano ay hindi na nakababad pa sa accelerator pedal ang paa. Kahit sa malayuang biyahe ay makaka-relax ka at hindi ka mangangalay. Ang komportabling seats din ito ang nagdadala sa pagiging convenient at kapaki-pakinabang nitong sasakyan. Naka-leather seat ang cover ng mga upuan, foldable at adjustable na rin. May mga headrest with center console armrest at center armrest sa rear portion. May mga bottle and cup holder na rin para sa mga nag-iinuman. Para kumpleto na talaga at wala ka nang hahanapin pa. Ang kabuang sukat naman itong modelo pagdating sa kanyang lapad, ito ay may sukat na 1910mm. Ang haba naman ito ay nasa 4830mm at may taas na 1870mm. Ang ground clearance size nito ay umaabot ng 220mm at may bigat na 2020kg. Kasyang-kasya ang 7 hanggang sa 8 tao depende sa sukat. At may extra rear compartment na pwedeng paglagyan ng mga gamit. May 5 pintuan mula sa harap at likod at 75 liter ang fuel tank capacity nito. Kaya malayo-layo na rin ang malalakbay mo niyan gamit itong Photon Toplander 2023. Dito sa bansa ay may dalawang klaseng variant ito na inilabas mula sa standard na 4x2 automatic transmission at ang top variant naman na 4x2 EX automatic transmission. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot lamang ng 1,388,000 pesos hanggang sa 1,488,000 pesos. Suzuki APB. Para sa isang karaniwang Pilipino ay naghanap tayo ng isang sulit at practical vehicle na magagamit sa trabaho, pamilya at paglilibang kung minsan. Kaya naman sa inilabas ng Suzuki Philippines na KPV Multipurpose Model ay tiyak makakahanap ka ng dahilan para magsumikap sa araw-araw. Ang all-purpose vehicle na ito ay talagang mapapakinabangan mo sa lahat ng bagay. Hindi lang pampamilya ang lawak ng interior cabin space nito, kundi maging sa hanap buhay dahil kadalasang ginagamit ding pang-deliver o kaya naman sa business ng ilan nating mga kababayan. Well, actually, ang modelong ito ay matagal-tagal nang namamayagpag sa bansa. Mula sa unang labas nito noong 2004 pa na may kasunod na facelift noong 2007 naman. Ang nameplate ay ibinibenta pa rin magpahanggang ngayon. At sa kasalukuyan nga ay may ilang update na rin sa modelong ito na Suzuki APB. Nagkaroon muli ng panibagong update, mas naging modern kumpara sa dati kaya mas lalo mong magugustuhan. Pagdating sa exterior design, makikita mo pa rin ang napakasimpleng pormahan nito. Isang box type multipurpose car na isang klase na rin ng minivan. Walang ibang pagkakakilanlan kundi itong front face cover bumper na may radiator grille at logo sa bandang gitna na Suzuki. Nilagyan na rin ito ng rear spoiler. Ang mga ilaw nito kaya ng headlamp ay naka-halogen type pa at ang fog lamp naman nito maging ang tail lamp ay naka-bulb type naman. May kasama na rin itong mga reflector para mas maging visible palalo. At ang mga suspensions naman itong modelo ay sulit at napaka-reliable na rin. Sa front ay ginamitan ng MacPherson strut na klase at rear suspension naman na multi-link with shock absorber and coil spring. Kapalit nito ang mga braking system na maaasahan mo din pagdating sa mahigpit na kapit. Sa front ito ay naka-ventilated disc type at rear brake naman na drum type na nakalagay naman sa 15 pulgadang gulong at kabuwang sukat na 195/65. Naka-tubeless tires at alloy na rin ito kaya hindi mo na rin masyadong poproblemahin pa
ang pagka-flat nito kung sakali mang matusok. At kung pag-uusapan naman ang performance at capability, to be honest, hindi ito katulad ng ibang sasakyan na halimaw ang bilis sa aktwal. Pero pagdating sa lakas ng hataw maging sa kargahan ay maaasahan mo na. Kahit pa fully loaded ito ay hindi ka pa rin bibitinin dahil sa ang kabuang makina nito ay pinapagana ng 1,590 cubic centimeter na displacement capacity o 1.6 liter gasoline engine, 4 cylinders, 16 valve na naka-single overhead camshaft engine at nakakonekta naman sa fuel system na MPI o tinatawag na multi-point fuel injection system. Isang sistema mula sa Suzuki na nagpapababa ng konsumo ng gasolina. Ibig sabihin, ang modelong ito ay pinagmamalaki ng brand maging ng ilang mga consumer na nakagamit na nito pagdating sa katipiran. Dahil sa maaasahan mo yan, ang fuel tank capacity na 46 liters ay kayang ubusin sa layo na 600 km. Ibig sabihin, ang 1 liter na gasoline ay kayang tumakbo ng 14 to 15 km na layo. Biruin mo, matipid na yan para sa 8-seater na sasakyan na gaya nito. At pagdating naman sa performance nito, gaano nga ba talaga kabilis ito? Well, para sa mga taong naghahanap ng sasakyan para sa pamilya, practical at reliable, may re-recommend ko talaga ito. Pero kung ang hanap mo ay pang racing, wag ka na dito. Ang manual transmission type nito ay may 5-speed na gearbox na kaya mag-produce naman ng maximum output level na 91 horsepower sa kada 5,750 RPM at 127 Nm of torque naman sa kada 4,800 RPM. Kaya ang average top speed na nagagawa ay umaabot lang sa 140 to 145 km na takbo. Pero sinabi ko nga kanina, malakas naman humataw ang isang ito kahit papuno ang karga, kaya okay na rin yan. At ang iba pang detalye nito, pagdating naman sa steering wheel, ito ay ginamitan ng hydraulic power, adjustable na steering column at naka-rack and pinion. Ang modelong ito ay hindi rin magpapahuli pagdating sa pagiging moderno, dahil kahit papano ay may katangian ding aagaw sa atensyon ng mga bagong henerasyon. May mga safety features na rin kasi itong kasama na maipagmamalaki mo na, kagaya na lamang ng anti-lock braking system o ABS. Isang sistemang nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. Meron na rin itong kasamang crash sensor o tinatawag na airbag sensor na sa oras ng kolisyon o bangga na magaganap, ito ang magpapahiwatig sa airbag na kailangan ng lumabas para maprotektahan ang occupants na kung saan miniminize ang damage ng mga pasahero sa katawan. Bukod pa dyan ay may mga kasama na rin itong seatbelts sa bawat upuan at meron na ring child safety locks sa lahat ng pintuan para naman sa mga kasama nating bata. Meron na rin itong front and side impact beams na nag-absorb naman ng kinetic energy ng collision o pagkabangga na nagre-resulta ng pagka-damage o deforming ng mga panels, bumpers o iba pang mga side pairings ng sasakyan. Gamit ang sistemang ito, kung sakali mang nagkakaroon ng collision ay mababawasan o hindi ganon ka mapupuruhan ang mga occupants o pasahero nito na hindi malalang ma-damage kumbaga, alright. At isa pa, mayroon na rin itong kasamang engine check warning para naman mapaalalahanan tayo sa kung ano man ang malfunction o sira na mangyayari sa ating makina para hindi matirikan at madala ng mas maaga sa service center. May mga kasama na rin nga pala itong parking sensor at rear parking sensor. Kaya naman kung baguhan ka pa lamang sa pagmamaneho, hindi ka mahirapang i-park ng maayos at kakabahan na may masagi sa parking lot dahil dito sa mga parking sensor ay malilimitahan din ang bawat pagkasagi sa anumang mga object sa paligid nito. At syempre kagaya ng ilan, kung may safety features, hindi rin magpapahuli ang isang ito pagdating naman sa security features. Ang modelong ito na APB ay naglalaman din ng mga sistemang pangseguridad lalo na kapag ikaw ay walang parkingan. Meron na itong central locking, anti-theft device at power door lock. Kaya hindi rin basta-bastang magagalaw o mananakaw ng kahit na sino man. At bukod pa dyan ay sinamahan na rin yan ng entertainment and communication.
Mga libangan na makikita sa loob kagaya na lamang ng infotainment system. May monitor screen na ito na may size na 8 inches at di touchscreen pa. Di Apple CarPlay at Android Auto na nga rin pala ito. May Bluetooth connectivity, mga speakers sa front and rear at accessories power outlet. May USB charging system and auxiliary input, may navigation system at marami pang iba. May FM and AM radio na rin itong kasama kaya kahit papano ay malilibang ka na rin sa napakahabang biyahe. Sa mga bagay na yan, iwas antok at pagkabagot kaya talagang aabot ka ng mas safe sa iyong destinasyon. Ang instrument panel naman nito ay naka-analog type pero ang ibang mga notification dito ay naka-digital na kagaya na lamang nitong digital odometer, digital clock, pati sobrang informative na rin. At sa kabuang detalye pa mga kaibigan, itong Suzuki APB ay may mga komportableng seats, foldable at di-adjustable na rin. May malakas na air conditioning, mga automatic power window at marami pang iba. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang kabuang presyo nito ng 743,000 to 955,000 pesos dito sa bansa. Maraming nagsasabi na phase out na raw o stop production na ang modelong ito. Pero marami pa tayong mabibili niyan sa ibang kasa o dealership branch dito sa bansa. Alright, so hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede yung maklik ang subscribe button pati na notification bell para naman mapitid lagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!